So mga sangkay, atin pong alamin ngayon kung ano na nga ba ang kaganapan, ano na nga ba ang nangyari mga sangkay sa pananalasa nitong napakalaking bagyo sa kasaysayan ng mundo. Ito pong Beryl Hurricane. What's up mga sangkay? This is me. I'm back for another vlog. At ngayon, kung hindi ba ka pa po nakakapag-subscribe, isubscribe niyo po itong ating YouTube channel dahil dito mga sangkay, dito po tayo nag-upload ng mga mahalagang impormasyon na nangyayari po sa ating mundo. Kagaya nitong ating pag-uusapan ngayon. At dito sa Sangkay Janjan TV, mga sangkay, 1.24 million subscribers na po tayo. Makikita niyo po yung subscribe button sa ibaba, pindutin niyo lamang po yan, tapos i-click niyo yung bell at i-click niyo po yung all para lagi kayong updated mga sangkay sa mga mahalagang impormasyon na dapat po natin malaman. Okay? Ngayon mga sangkay, anyway, yung mga nasa Facebook pala, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, diretso po tayo. Alamin po natin itong report mga sangkay tungkol po sa Hurricane Beryl na nanalasa nga po at papunta na po o nasa Texas na po ngayon mga sangkay. Tingnan po natin kasi baka ito po yung last na update po natin tungkol po dito. Kasi habang tumatagal, medyo humihina, kumakalma po siya. Pero mga sangkay, matindi pa rin po yung pananalasa. We now want to switch gears to the other story we're following closely, the path of that deadly Hurricane Beryl, now projected to hit South Texas, as more than 140 million Americans are sweltering through a dangerous heat wave. So, itong lugar na to mga sangkay, nakakaranas doon po sa Texas ng heat wave. Okay? Yung matinding init ng panahon. Tapos, mayroon pong paparating na Hurricane Beryl. Here's Priscilla Thompson. Beryl ripping through the Gulf of Mexico tonight after slamming into the Yucatan Peninsula as a Category 2 storm with Malakas pa rin pala talaga kahit sinasabi po nila mga sangkay na humina na, pero tingnan nyo man naman po yung hangin. 100-mile-per-hour winds. The massive summer hurricane now taking aim at South Texas. We're preparing for the worst, praying and hoping for the least amount of rain. The storm already blamed for at least 9 deaths after tearing through parts of the Caribbean this week. Sipin nyo to nakapag-ready po ang lahat yan. Lahat po sila nag-ready, lahat ng mga matadaanan, lalong-lalo na po doon sa mga isla na dinaanan po nito, mga bansa na dinaanan, ready po silang lahat. Pagkain, evacuation, nag-evacuate po sila, lagay ng maayos na pundasyon, suporta sa kanilang kabahayan. Pero iyan po pa rin ang damage, At meron pa rin pong mga pumanaw, mga sangkay dahil po dito. Tingnan nyo kung paano po winalis ang lugar na ito, mga sangkay, nitong Hurricane Beryl. Already blamed for at least 9 deaths after tearing through parts of the Caribbean this week. Grabe, tingnan nyo mga sangkay, Nagmistulang basura yung paligid. Itong mga kabahayan na to. Carving a path of destruction. I never really experienced a system like this yet, at this magnitude. In South Padre Island, Texas, the storm is sending some vacationers in town for the holiday weekend packing. We're getting out before the hurricane. As residents collect sandbags and prepare to hunker down. Yan ang mga sangkay. Yan po yung paghahanda po nila ngayon doon sa Texas. Hindi ko alam kung tumama na po ang bagyong to ngayon doon. It's always better to be safe than sorry. Yeah, you're not taking any chances. Just being prepared. This as 140 million people face heat alerts nationwide. Ilan? 140 million na apektado mga sangkay dahil po sa heat wave. Nasa dangerous heat. Itong lugar na to mga sangkay. Itong Texas. Pero, ngayon, mukhang maiibsan yan, itong sobrang init ng panahon mga sangkay. Kita nyo kung gaano ka-abnormal, di ba? Bigla po silang sasagasaan mga sangkay nitong malaking bagyo, itong Beryl. Alerts nationwide. More than 50 cities from the Pacific Northwest to Arizona expected to break record highs. Grabe, more than 50 record highs expected. In Northern California, another wildfire exploding overnight. Grabe mga sangkay, tingnan nyo. So ngayon nyo sabihin, yung mga hindi naniniwala na may climate change, ngayon nyo sabihin na fake news niyan. Ayan California, mayroon pong wildfire
na nagaganap dahil po sa matinding init ng panahon. Tingin nyo, normal pa po ito? Nakusa na pong nasusunog yung kagubatan, mga sangkay? Amid triple-digit temperatures. This one near Yosemite National Park. The fast-moving French fire. Ano, mga punong kahoy yan, mga sangkay, pero kusa na po siyang nasusunog. So this is very alarming, sa totoo lang. No? Yung iba, mga busy lamang po sa kung ano-anong ginagawa na hindi po nila naiintindihan na sobrang seryoso po nitong malaking problema ng buong mundo at ang world leaders, mga sangkay, wala naman pong pakialam. What they are doing right now, guys, is preparing for war. Yun po yung kanilang ginagawa ngayon. Nagre-ready po sila ng kanilang mga malalaking arsenal. Nagre-ready po sila ng kanilang nuclear. Nagre-ready po sila. Diyos mo yung marimar, kapag nangyari po yung World War III, ay, naku po, malaking damage sa ating mundo. Lalala po itong sitwasyon, mga sangkay. At baka dahil dyan, matupad ang propesiya na nasa Biblia na mawawasak talaga ang ating planeta at mangyayari po yung pagbabalik ng ating Panginoon. So, well, lahat naman ng ito, mga sangkay, nangyayari base rin po sa kung ano ang nakapropesiya sa Biblia. Kaya tayo mga naglilingkod kay Lord, tuloy lang. Huwag kayong magbabackslide. Huwag kayong tatalikod. Kasi, hindi po natin alam yung panahon. Kumbaga, ito lamang po. Kung nung panahon ni Noah, mga sangkay, meron po tayong arka. Meron po silang arka noon na siyang paraan para maligtas. Ngayon, mga sangkay, yung salvation po natin is through faith. Kung naniniwala ka kay Jesus, kung nananampalataya ka sa Kanya, then you are baptized in Jesus' name. Yan lamang po yung puhunan natin eh. Yan po yung magdadala sa atin sa kaligtasan, mga sangkay. So, lahat ng nangyayaring to sa ating planeta ngayon, base po sa kung ano ang nakasulat sa Bible. So, ito po ay nagsasabi ng mas malinaw na ang Biblia ay hindi po sinungaling at kwento-kwento lamang, kundi ito po ay totoo, mga sangkay. Already forcing evacuations. NBC's Steve Patterson is there. Here in Mariposa County, whole neighborhoods are under siege. This fire came just feet away from this town. Firefighters able to stop it just in the nick of time. Look at how close it came to the football field, maybe 15 feet away. Wildfires, Tingnan nyo kung gaano nakakatakot yan. dangerous heat, plus a hurricane on the move. All marking what could be another summer of extreme weather. And Priscilla Thompson joins us now live from the Texas beach there in South Padre Island. Priscilla, Beryl has downgraded to a tropical storm, but the message is clear from leaders in South Texas. That's right, Tom. Beryl is moving back into the Gulf of Mexico where the water is up to 86 degrees, which could fuel rapid intensification, turning it back into a hurricane before it hits Texas. Tom? All right, Priscilla Thompson for us. Priscilla, thank you. Let's bring in Bill Cairns, who's tracking it all. And Bill, concern is growing for Texas. Yeah, life-threatening weather. Ayan, mga sangkay, tingnan po natin. Ito po yung bagyo eh. Yan po yan. Conditions are expected during the daylight hours on Monday. We're trying to pinpoint exactly who's most at risk, but a lot of people have to prepare this weekend. Yes, it's a tropical storm, but it's heading over the warm water. We have a little less than 3 days for this to re-intensify. Ayan, papunta talaga siya, lumiko pa, mga sangkay. Paliko siya papuntang San Antonio, Houston, Dallas. So talagang yung US ang punteriya nitong bagyo eh. Hurricane Center has it doing just that with a 90-mile-per-hour hurricane making landfall somewhere between Brownsville and Houston. That's the target area with Corpus Christi there in the middle. All of our spaghetti lines we've been tracking, they're coming into excellent agreement in that general vicinity. So Houston, you're in play for heavy rainfall with this too, along with all of the eastern half of the circulation. Isolated totals could be up to a half a foot to 10 inches of rain in this region. If you know Houston, that means we could have some serious problems. Sabi, no, mainit doon ngayon, mga sangkay. May heat wave na, ayan po, dangerous heat. Pero madadaanan din po nitong ulan yung ibang bahagi. And as far as the heat goes, Tom, watch the west this weekend. Areas in the deserts could head up to near all-time record highs. Grabe. So, tignan nyo ito, mga sangkay, kung gaano kainit yung mga lugar doon. Kaya pala, nag-declare na po ng dangerous heat sa US. So, yan po yung nangyayari ngayon sa ating mundo, mga sangkay, na sana pinagtutuunan po ng pansin itong world leaders, no? Hindi po yung digmaan o kung ano pa man, mga sangkay, kasi wala namang patutunguhan dyan. Pare-parehas tayo talo dyan eh. So, ano po ang inyong komento, mga sangkay, tungkol po dito sa malaking bagyo
na tatama sa US? At ano ba ang inyong komento sa nangyayari din pong matinding heat wave doon sa Amerika? Comment nyo sa ibaba ang inyong mga opinion. Meron po akong isang YouTube channel. Dito po ako nag-upload mga sangkay ng mga vlogs natin. So, hanapin nyo po ito sa YouTube. Then, click the subscribe, click the bell, and click all. So, ako na po yung magpapaalam. Mag-ingat po ang lahat. God bless everyone.